Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mananatili sa detention center ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, si former President Rodrigo Roa Duterte. Ayon kasi sa 5 miyembro ng Appeals Chamber ng ICC, tama ang desisyon nitong Oktubre ng ICC Pre-Trial Chamber na ibasura ang hiling na interim release para sa dating presidente. Narito ang ating balitang A to Z. Sa detention center ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, magpapasko si former President Rodrigo Duterte. Yan ay matapos ibasura ng appeals sa chamber ng ICC ang hiling na pansamantalang kalayaan ng dating presidente na nahaharap sa 3 counts ng crimes against humanity, kaugnay ng libo-libong extrajudicial killings sa kanyang war on drugs. The appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. Wala sa hearing si Duterte nitong November 28. Sa halip ay dumalo ang kanyang defense lawyer na si Nicholas Kaufman. 3 ang inilatag na argumento ng kampo ni Duterte para sa hiling na pansamantalang kalayaan. Una, wala anilang banta na makialam o tumakas sa kaso si Duterte. Ikalawa, may mali sa batas ang pre-trial chamber. At ikatlo, umaapela sila sa makataong kadahilanan dahil may edad na ang dating Pangulo. Pero para sa appeals chamber, the defense has failed to substantiate that the pre-trial chamber's reasoning and assessment were unreasonable. Base sa Rome Statute, maaaring pagbigyan ng interim release ang ICC detainees kung mapatutunayang wala silang banta na tatakbuhan ng kaso, uulitin ng krimen o kaya ay panghihimasukan ng proceedings. Pero pinagtibay ng ICC appeals sa chamber ang banta ng impluwensya ni Duterte matapos ang kanyang re-election bilang alkalde ng Davao City. Tinanggap naman ng pamilya Duterte ang desisyon at sinabing patuloy nilang ilalaban ang kaso. Ayon sa Malacanang, nirerespeto nito ang desisyon. Tuloy ang trial ni Duterte. Sa loob siya ng kulungan. Napaiyak naman sa tuwa ang mga pamilya ng biktima ng war on drugs. Anila, mahalaga ang pananatili ni Duterte sa piitan upang mapanatag ang loob ng mga saksi at biktima na tumulong sa kaso. Pinal na ang pagbasura sa interim release, pero may nakabinbing pang apela ang kampo ni Duterte na tuluyang ibasura ang kaso laban sa kanya.